pa huli para kumayod. Kaya magnegosyo ka na para mas malakas pa sa ulan ang iyong kita. Pila na pili na mga suki. Since nandito po kami sa University Belt, sabi ko pag nagtayo po ako ng negosyo, ibibigay ko po na mura lang po yung paninda ko. Ang puto nasa ilalim. Yes, Ito, leche plan. Leche plan po. So, ano siya? Puto, leche plan. Mura! 30. Mabubusog ka naman eh. Ang pinangat, halos 3 dekada nang inilalako at pinagkakakitaan ni Mang Ronaldo aka Dads. Itong pinangat nito, sabi ko, pagdating ng araw, papatok to. Pwede na rin pasalubong ang frozen pinangat. Pinrosin namin yan para yung ibang mga taga-ibang lugar. Kasi nasirapan sila, dinadala natin sa ibang lugar yan. Alam mo, pinagregalo natin. Ano. Hindi na raw kailangan magpakulo at magluto dahil kung ang amats mo ngayon ay champurado, may on-the-go champurado na in a cup. Ano pa? Ano pa ang gusto? Talaga so unique, pero Pinoy. Dahil ang champurado is Pinoy na Pinoy, di ba? Samasamahin na natin siya. Yeah. Lahat. So yung capital naman natin is not that big kasi champurado nga lang is very low investment lang siya. Hello. Sige, copy. Naku, may gulo ba? Hello. Baba, Shanghai, baba. Kalma lang mga kanegosyo. Nag-uutos lang palang magbaba ng kanilang paninda. O teka, bakit bigla naman dumagsa ang tao? Hanip naman pala kung dumugin ng tindahang ito. Dahil bukod sa maraming klase ng merienda, abot kaya raw ang presyo. Sa Sampaloc, Maynila, mag-aalauna ng hapon, nagbubukas ang tindahang ito. Unti-unti nagkakalaman ang mga estante. Napupuno ng iba't ibang merienda. Pagdating ng alas 3, di na magkamayaw ang mga tao. Dito sa lugar po dito, marami pong mga estudyante. Nasa U-Belt po kami. So, ang mga karamihan po ng mga binibili dito ng mga estudyante is merienda po. Pila na pili na mga suki. Ilala sa kanilang mga paninda ang crema de fruta na 25 pesos kada hiwa. Meron ding Shanghai for 15 pesos each at tuna bits for 20 pesos kada piraso. Ang mga bigating merienda naman, 40 pesos lang kada serving. Pansit palabok. Ang pinaka-bestseller po namin dito is yung palabok po. Ayun po yung pinakamarami namin na niluluto. Carbonara. At ang pinakauna nilang produkto, ang baked macaroni. Nagka-idea po kami na baked macaroni kasi nga po is alam po namin na sa mga estudyante, patok po yung produkto po na yon. Yung araw-araw po na tinitinda po namin, nauubos naman po siya. Hindi naman po kami natitirhan. Hindi raw tinipid sa ingredients ang kanilang mga paninda, pero abot kaya pa rin. Since nandito po kami sa University Belt, alam ko po maging estudyante. Naging estudyante rin po ako. Binabudget ko rin po yung pagkain ko noon nung nag-aaral ako. So sabi ko, pag nagtayo po ako ng negosyo, ibibigay ko po na mura lang po yung paninda ko. Ito naman ang bago sa kanila, puto cake. Puto with leche flan on top. Ang puto nasa ilalim. Yes, Ito, leche plan. leche plan po. So, ano siya? Puto, leche plan. Bago lang po namin siya nilabas, pero... Ito? Opo, pero nung nilabas naman po namin siya last December, nag-hit naman po agad po sa Wow, wala pa isang taon, customer po. Okay, so ito na ho yung ngayon papakita sa atin ni Cheng kung paano nila ginagawa itong puto plan. Yes po. Paano ba na-discover itong produkto na to? Bali, kaya po namin na isipan po yung ilabas po, yung bagong product po na yan. Kasi po, meron po kaming ginagawang crema de fruta. Sa crema de fruta, ang karamihang ginagamit lang po is egg yolk. Egg yolk. So, yung white, wala. Wala. Kumbaga, masasayang po siya. Oo nga, sayang naman. Opo. So, naisipan nyo gawin to. po. Opo. Babatihin lang ng mabuti ang egg white hanggang kumapal. Hinahaluan din ito ng suka para mas lalo raw lumambot at umalsa. At isunod na rin ang asukal. Yung foamy na, oh. Para
mas lalo siya naging foamy, no? Opo. Kapag kumapal na ang egg white, pwede nang ihalo ang ube mixture. Ang ganda ng color. Sa isang tray, lagyan ng keso ang leche flan. Saka pwede na ibuhos dito ang puto mixture. Kaya parang maapaw, ang dami Opo, pala. opo, marami po siya. Oh, sige. Marami po tayong magagawa. Magkano isang slice nito? 30 lang po. 30 lang? 30 Ilan ang pesos. magagawa mo sa isang ganyan? Bali 16 po. Sure, lalagay na to sa steamer at mga 30 to 45, 40 minutes. Luto na itong puto flan ni Cheng. Kailangan ko munang mahati itong dambuhalang puto na ito into 16 slices para di malugi si Cheng. Oh, ito na yung exciting part. Tikman na natin ang puto flan. Hanip naman pala kung dumugin ng tindahang ito. Dahil bukod sa maraming klase ng merienda, abot kaya raw ang presyo. Ito naman ang bago sa kanila, puto cake. Puto with leche flan on top. Oh, ito na yung exciting part. Tikman na natin ang puto flan. Ang soft. Tapos, di siya masyado matamis. Ngayon, kakainin ko yung may leche flan. Ayun. Nasaan leche flan? Mura! 30. Mabubusog ka naman eh. Kumusta kita mo dito, Cheng? Bali sa isang buwan po, sa awa po ng Panginoon, Oo. kumikita naman po kami ng mga 5 digits po. At hindi lang ako ang huhusga ng kanilang puto cake. Ang leche. Masarap po siya. Yung leche flan. Hindi siya ganun ka-tamis. Tamis? Opo. Okay. Hindi siya overpowering. And yung ube na part, ubing-ube siya. Pwede po siya sa, pansit po. Sarap mo. Mag-spaghetti niya magkano to? Mga 50. Ay, overpriced na. Overpriced na. 2004 pa raw nila sinimulang magtinda ng merienda sa Sampaloc. Maaga po akong nag-asawa. Nag-aaral ako noon. Nag-isip po kami ng ititinda dahil nga po ayaw naming umasa sa parents po namin. Hanggang ngayon, magkatuwang pa rin nilang itinataguyod ang kanilang negosyo. Bali, sa kusina po ako. Lahat po ng pagmamanage sa kitchen, ako po yung punong abala. And then dito naman po sa tindahan po, yung asawa ko naman po yung nagtitinda po. Importante po na katuwang mo yung asawa mo or kabiyak mo. Kasi pagka po siya yung kasama mo, mas napapagaang po yung trabaho. Kasi nagsusuportahan po kayong dalawa. Hindi man natapos ni Cheng ang kursong food technology, masaya naman siyang nagagawa pa rin ang hilig sa pagluluto. Basta kung nasan po yung passion nyo, yun po yung pasukin yung negosyo. Kahit pagod ka, hindi mo po yun mararamdaman kasi naliligayahan ka sa ginagawa mo. Wala raw silang day off kaya araw-araw ganito raw ang eksena sa kanilang tindahan. Walang araw na hindi sila pinipilahan. Masaya po sa puso kasi nakikita mo na na-appreciate ng mga tao yung mga niluluto nyo. Ayun, kahit pagod na pagod po kami, pagka po ganyan nakikita namin yung haba ng pila. Kasi kahit po sila, mga matyatsagahin po silang pumila. Kahit matagal, pumipila po talaga sila. Laking pasasalamat din ni Cheng na bukod sa napapasaya nila ang kanilang mga suki, malaking tulong din ang negosyo sa kanilang pamilya. Napapag-aral namin yung dalawa naming anak sa magandang eskwelahan. Ayan, tsaka ngayon po, yung panganay ko po, sa awa naman po ng Panginoon, gagraduate na po siya. Tsaka yung mga naitulong pa po nung negosyo na to, nakapundar din po kami ng sasakyan. Tapos yung mga bills namin, nababayaran po namin. Hindi po kami namumroblema na. Sa pagnenegosyo, tatangkilikin ang produkto depende sa presyo at kalidad. Kung matumbok ito pareho, tiyak na babalik-balikan at pipilahan. Ang pinangat, baw!
ang simpleng ulam na bida sa mga uragon. Halos 3 dekada nang inilalako at pinagkakakitaan ni Mang Ronaldo aka Dads. Itong pinangat nito, sabi ko, pagdating ng araw, papatok to. Kasi nagugustuhan sila ng bisitang dumarating sa amin noon. Nagta-take out pa sila, kaya sabi ko, pagdating ng araw, bubom tong pinangat na to. Naglalangis ng gata ang laing. At ang hang-sarap na Bicol Express, masiram. Pero may isa pang putahe na mas try daw para makumpleto ang Bicol Food Tour Experience, ang pinangat. Ang pinangat ay sikat na Bicolano delicacy na gawa sa isda, gata, sili at iba pang sangkap na binalot sa dahon at dahan-dahang niluto para sumiksik ang lasa. Pero teka, huwag maguluhan dahil may isa pang pinangat na sikat na putahe. Ito naman ang masabaw na bersyon. Karaniwang isda na niluto sa maasim at malinamnam na sabaw. Sa kalendaryeng ito sa Kamalig Albay, ang specialty ay pinangat. Ito yung pinangat natin dito sa Kamalig. Ito yung ano natin na pag may mga bisita tayo, may mga okasyon, yan ang hinahanda namin yung pinangat. Wala man tayong masyadong panghanda, kaya ang ginagawa namin noon, ginawa namin special yung laing na yung gabi, binalot namin at ginawa namin na pinangat. Para kay Dads, sa dahon ng gabi daw talaga nagkakatalo pagdating sa pinangat. Yung gabi namin dito ay malambot talaga, katulad ng sa ibang lugar na medyo matigas, makati yung ibang gagan. Quality din ng nyug natin dito. Kasi magata yung nyug sa Bicol. Isang nyug lang kaya mo ang gata niya talagang masarap, manamis-namis eh. Sa paggawa nila ng pinangat, unang inihahanda ang special gata mixture. Ang mga ricado, pakang gata, sili, alamang, paminta, asin, luya at bawang. Pagsasamasamahin ng mga ricado para pinuhin. Saka ihahalo sa gata. Mix ko na po ito hanggang sa matunaw yung mga asin, tapos yung ingredients. Pwede na simula ng paghihiwa ng dahon ng gabi. Parang ganito lang po ito, yung maliliit lang ang hiwa. Sunod ang hihiwain ng daing. Ito po yung daing na pigalagay namin sa loob ng pinangat. Hihiwain ko po ito yung maliit lang. Mas masarap po ito sa karne. Kasi yung pinangat, nakakadagdag, mabango. Sa pag-assemble ng pinangat, unang pagpapatong-patungin ang 3 magkakaibang sukat ng dahon ng gabi. Saka ipapalaman ang mga hiniwang dahon. Lalagyan ng daing. Ilalagyan natin po ng ganito. At bubuhusan ng special gata mixture. Isang takad. At itali. Regular lang na tali. Tapos po, ilalagay ko na po ito sa kaldero. Lalagyan ko na asin. Ang next naman po, ang paglagay ng purong gata. Sasalang na po ito. Lulutuin na. Papakuluan at lulutuin sa gata ng 1.5 oras. Kada kaldero, nakakagawa raw sila ng hanggang 120 piraso ng pinangat. Ang pagluto kasi, dapat una, dedikado ka eh. Diba? Yung parang nasa puso mo yung pagluluto. Gusto mo rin gawin eh. Kaya siyempre, magiging result niyan, maganda. Ang pinangat ni Dads mabibili sa halagang 70 pesos. Gusto raw kasi niya na makilala ang kanyang pinangat na masarap na, abot kaya pa. Yung quality ng pinangat natin para balik-balikan tayo ng customer natin. Huwag daw mabigla na ang negosyong pinangat ni Dads, sinimulan lang daw sa puhunang 500 piso. Mura yung mga nyug pa noon. Yung nyug yun ay tigwa 152 pesos pa lang. At 500, nakakaluto na akong isang kaldirong pinangat noon. Naibebenta ko ng mahigit mga 1.5 noon. Pero before, dating gumagawa na po kami. Kasama ako ng aking tiyain. Nag-cater kami noon. Gumagawa ng pinangat. Bata pa ako noon. Pero pinagpatuloy ko nung pagtapos ko ng
college. Desidido raw si Dads na kung magnenegosyo, ang pinangat ang kanyang magiging pambato. Nung mag-asawa ko, wala naman akong trabaho na. Isa sa mga inano ko, binalik ko yung... Ito na nga ang pinangat na naisip ko na tamil kang magbo-boom to. Magandang market. Kaya sabi ko, yun na, sinimulan ko na. Ang naging katuwang raw noon ni Dad sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo, ang kanyang tatay at kapatid. Mahirap kung sa mahirap, pero dito ko kinukuha yung mga lahat ng pangangailangan, pangbayad ko sa mga tao natin. Ito ang pinangat ang pinaka-the best na ginawa ko na sa para mabuhay tayo ng medyo okay. Ang hirap daw ni Dad sa pagluluto ng pinangat, sulit sa pagtangkilik ng kanyang mga suki. First time namin pumunta lahat dito. Ano siya, creamy. Sakto lang yung balance ng alat. Pwede na rin pasalubong ang frozen pinangat. Pinrosin namin yan para yung ibang mga taga-ibang lugar. Kasi nasirapan sila, dinadala natin sa ibang lugar yan. Alam mo, pinagregalo natin, ano. Halimbawa, pasalubong natin dun sa inuuwian natin. Ipinrosin natin para mas tumagal ang buhay niya. Bukod sa mga tindahang kanilang sinusuplayan, meron din silang mga reseller at for export na rin. Balang araw na siguro yung mga anak ko na sila na magpatuloy. Ang special pinangat ni Dads, kumikita na raw ng 40 hanggang 50,000 pesos kada buwan. Sa Panginoon pa rin ang ano natin, to, unang pananalig at saka magtiwala lang tayo. Honest lang tayo bilang isang negosyante para maging maganda ang pro ng negosyo natin. Dedikado lang tayo sa paggawa ng kung ano man ang negosyong gusto nating pasukan. Negosyong mula sa tradisyonal nating pagkain. Angat sa lasa at kita ang pinangat. Kapag umuulan, ano pa nga bang bagay dyan? E di mainit-init at umuusok-usok pang champurado. Mapa tsokolate o ube man, comfort food yan ng marami sa tag-ulan. Pero sa totoo lang, di naman kailangan pag maghintay ng ulan para kumain ng champurado. Kasi naman, meron ding malamig na version yan. Pero mapa hot o chilled champurado, perfect yang inegosyo. Hindi na raw kailangan magpakulo at magluto dahil kung ang amats mo ngayon ay champurado, may on-the-go champurado na in a cup. Simple man ang produkto, huwag ismulin ang negosyong ito. May mahigit 40 branch na and counting. Ang nakapag-sign up na sa atin is more than 70 plus, but they're still finding some locations. So ngayon mga 40 plus yung active natin na in operation na siya. Ang nanay na si Oyet ang nasa likod ng champurado business na ito. Ang mga franchise nito nagkalat na sa iba't ibang panig ng bansa. Mayroon sa Cagayan, Albay, Cebu at kung saan-saan pa. Na-surprise ako kasi initially parang my intention was just to sell. Kasi parang for the sustenance of our family, doon sa mga empleyado, ganun lang naman. I didn't think of something this big nung una. But there was a magnitude of inquiries for franchise applications and all that. So parang, what's been happening? Bakit may mga ganito? So we decided to consult, yun nga yung ating marketing arm in terms of franchising CU Franchise. May tinatago bang sikreto ang champurado ni Oyet? Mga kanegosyo, gusto nyo ba champurado? Sino ba ang may ayaw ng champurado? Lalo na ngayong panahon na ng tag-ulan, di ba? Magluluto tayo ngayon ng ube champurado pero para madali, gagamit tayo ng premix na ginagawa dito sa kanilang commissary. Ilalagay na natin sa kumukulong tubig. Parang gusto magpakain ng barangay. Isang barangay. Parang gusto magpakain ng isang barangay. Tuloy-tuloy lang ang halo. Pagkatapos ng halos 45 minutes, luto na ang ube champurado. Mahilig ka sa champurado, Miss Oyet? Opo. Kaya ito naging business mo. Lagyan lang ng gatas of your choice, pwede nang lantakan. Ang sarap. Masarap nga. Pero madali na niya iluto, ang sarap pa. Yung texture, yung tamis, so bahala na kayo kung ano nyo pang ilagay dito. Dagdagan nyo pa yung gatas, o gusto nyo evap or full cream milk.
Naka mga kanegosyo, but wait, there's more. Kung ang tinikman ko ngayon ay yung hot champurado, maniniwala ba kayo na meron ding chilled champurado? Salo sa init, salo sa lamig, pero hindi utak, ha? Hindi lang kasi mainit ng champurado ang ibinebenta nila. Meron ding malamig. Gawa naman tayo ng chilled ube champurado with pandan. Ang lapot. Kasi alam nyo, minsan, pag gagawa kayo ng champurado, dapat totoong yung malagkit. Yeah. Kasi pag hindi, naiiba ho Very loose. Naiiba yung lasa. Lagyan lang ng gatas, pandan extract, at desiccated coconut. Tikiman na! Lasang-lasa yung pandan. Lasang-lasa yung pandan, pero hindi naiiwan yung lasa ng champurado. Still champurado. Bukod sa ube, syempre doon tayo sa OG. Chilled triple chocolate champurado. Anyone? Pero kung gusto pang mas i-level up, pwede yung gawing halo-halo. Lalagyan lang ng ice cream. 3 scoops. Tatlong ano. Yes, ma'am. Medyo may katigasan lang ang Yes, hindi yung masyado. ulo. May katigasan lang yung ice cream. Ice cream natin. Munggo at beans, champurado na, halo-halo pa. Ano pa? Ano pa ang gusto? Talaga so unique, pero Pinoy. Dahil ang champurado is Pinoy na Pinoy, di ba? Sama-samahin na natin siya. Yes, Yan. lahat. Yes. Oh, yan. So creamy. Alamin naman natin ang pulso, panlasa ng masa. Tinikman ko yung obe, kung anong lasa. Masarap po siya. Pwede pala yung champurado na obe sa malamig po. Lasang-lasa po siyang obe. Mahilig talaga ako sa hot champurado, pero first time ko itong natikman, ang sarap pala. Medyo sticky, pero kasi nagbe-blend siya doon sa milk. Mabibili ang mainit na champurado mula 40 hanggang 94 pesos depende sa flavor at size. Kung bitin pa yan, meron ding isang timba o bucket size na pwede sa hanggang 5 katao. Kung chilled champurado naman ang trip, mabibili ito ng 85 pesos. At 130 pesos naman kung ile-level up sa halo-halo. Ang negosyong champurado, pandemic baby daw ni Oyet. Kasi during that time, may mga pwesto tayo sa mga malls ng iba-ibang food concepts. And unfortunately, was closing one by one during that time because of the absence ng food traffic. So we were so worried about our employees then because if that happened talaga na totally mag-close lahat, kumbaga yung sustenance natin, even our employees would be compromised. Ang panibagong negosyong naisip, hindi lang malapit sa kanyang puso, pati na rin sa mga Pinoy. So we thought of something na, that will give warmth to the heart of the people. Kasi during that time, very anxious lahat ng tao because we didn't know what will happen, no? Kaya parang I thought of, family, yung home, tapos yung simpler time. Tiyamba naman daw na hindi malaking puhunan ang kailangan sa negosyong champurado. So yung capital naman natin is not that big kasi champurado nga lang is very low investment lang siya. But we started with 20,000 kasi nga sa mall natin na-introduce. So like we need to purchase collaterals, and stuff like that. Pero hindi raw mainit ang pagtanggap sa kanilang champurado sa simula. Initially, mga benta namin is just 1,000, 1,500, ganyan lang. Pero without us knowing, those 1,105 na-convert into something bigger at a later date because these people na nakabili initially through word of mouth, nag-spread siya little by little. Makalipas ang 6 na taon, champion na kung kumita ang champurado ni Oyet. A month naman, mga 6 figures yung naging income natin. Parang if you have the conviction that your product will really make it because masarap siya, quality siya, never give up. Kung naghahanap ng inspirasyon, baka ito na ang solusyon. Isang produktong handa sa anumang hamon at hindi natitinag kahit anong panahon. Kaya bago ka nang harian, mga business idea muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, Susan Enriquez para sa Pera Paraan.